Maraming salamat po, Father. Unahin na kita, Josephine. Maraming binilin sa iyo ang ating trio. Anong desisyon mo? Joven, anong gusto mo mangyari? Sana mapatawad mo ko sa kasalanan ko. Hindi ko na uulitin. Josephine? Patawad kita pero alang-alang sa mga bata. Itong pagpapatawad na sinasabi mo na alang-alang para sa mga bata, ano ba ang kasama dito? Natatanggapin mo siya? Tanggapin ko siya. Tatanggapin mo ulit siya. Mahal mo pa ba itong si Joven? Mahal ko siya pero hindi nagdati. Sa narinig mo yan, Joven, tatanggapin ka niya. Ngayon, mahal ka pa rin niya pero hindi na rin katulad ng dati. Sa naintindihan mo sa pagtanggap niya sa'yo, kailangan magsumikap ka. Gawan mo ng paraan. Paibigin mo siyang muli. Pwede yun. Pwede yun. Basta nakikita niyang nagsusumikap ka at nagsisisi ka. Kaya mo bang gawin niya para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya? Gagawin ko po. Rowena, narinig mo naman ang mga sinabi ng trio. Medyo mukhang panahon talaga ang makapagsasabi kung kailan kanya mapapatawad o kung matatanggap kanya muli. Pero ito, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para kausapin si Florencio. Sana naman mapatawad mo na ako. Sa'yo rin, Rita, sana mapatawad mo na ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga ginawa ko. Gusto ko ulit mabuo yung pamilya natin. Rowena, mahal mo pa ba si Florencio? Opo, hindi naman po nagbago. Hindi nagbago yun. Opo. Pag pinatawad niya po ako, hindi na po talaga ako gagawa ng kasalanan. Nagsisisihan ko na po talaga. Natawarin mo niya ako. Natawarin mo na ako. Nagsisisihan ko naman na ito ako. Nauna nang lumambot ang puso nitong si Rita. Si Florencio. Sa kanyang paghingi ng tawad, anong masasabi mo? Kaya mo ba ito ibigay? Bakit po hindi? Hinihingi na po ng panahon ngayon. Bakit po hindi? Ano ngayon ang gusto mo sabihin kay Rowena? Sa ngayon, mapapatawad na kita. Sana, kung dumating man panahon na talagang tayo, hintayin natin. At maghihintay ako. Ang kapatawaran ay nabigay na. Pero syempre, mahirap makalimot. At tama nga si Florencio, hindi naman natin mapipilit yon na magbalikan sila agad-agad. Kailangan pa niya ng oras. Irespetuhin natin yon. At willing naman itong si Rowena ang maghintay. Siyempre gusto makita nitong si Rowena ang kanyang mga anak. Ang inyong mga anak. Paano ba natin ayusin yan? Ano bang gusto niyo maging usapan dyan? Rowena, Florencio. Papayagan po nila akong makuha ko ay may pasya labang di niya pa ako na natatanggap ng tuluyan. Sana po, bigyan niya rin po ako ng Pagkakataon makita ang mga bata. Bakit po hindi? Ayan. Pwede mo na makita ang mga bata. Salamat naman po. Sana talaga lumiwanag na ang lahat sa inyong mga buhay. May tama na ang mga mali. Nag-umpisa na tayo ngayong araw na ito. Sana tuloy-tuloy na. Florencio, anong plano mo ngayon? Maging masayang Pasko na.
magsama-sama kaming sa Pasko. Sa darating na Pasko. Kami magpamilya. Kasama si Rowena. Alam mo, ang Diyos talaga hindi natutulog. Alam mo, dahil dyan, lalo kayong pagpapalain. Rowena, Salamat. Maraming salamat. pagtatrabahuan mo yan, Rowena, ha? Opo, Angel. Maraming salamat sa inyo. Sana nga sa Pasko ay maging kompleto kayo at masaya ang pamilya niyo. Amin na po tayo mga kapatid, anong gininto ang aral na naman ang iiwan sa atin ng isyong ito. Marami sa atin na nagsasabi, napakahirap mabuhay sa panahon ngayon. Kaya nga ang iba sa mga kababayan natin ay kinakailangan pang makipagsapalaran sa ibang bansa para lang mapunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya sana sa mga may bahay na naiiwan at pinagtitiwala ang magsasaayos ng kabuhayan at kapakanan ng mga anak, maisip niyo sana na pahalagahan ang bawat sentimong pinagpapawisan ng inyong mga asawa. Huwag kalimutang pawis at dugo ang pinupuhunan nila para lang maibigay ang isang desenteng buhay sa inyo. Sa mga OFW, saludo po ang face-to-face sa inyo dahil para sa amin kayo ang mga tunay na bayani, hindi lang ng ating bansa, kundi higit sa lahat ng inyong pamilya. Para po sa ating face-to-face at heart-to-heart thought for the day, isipin sana natin na sa bawat unos na ating pinagdaraanan, palaging may bahagharing naghihintay. Basta't malinis ang iyong kalooban, ang biyaya sa iyo ay laging nakaabang. At ito ay darating sa oras na hindi mo inakasahan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking co-host na si Hans, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating trio tagabayo, sa ating mga sawsawera at sawsawera dito sa Broadway, at sa lahat ng mga bisita natin nagtiwala para ibahagi sa atin ang kanilang mga totoong kwento ng buhay. Thank you very much din sa mga sawsawero at sawsawera natin online worldwide. Huwag niyo pong kalilimutan paglinggo manood po kayo sa tanghali ng Game and Go. Ako po ang inyong pambansang kapitana, si Ate Jelly, na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo ito mga kapatid. Ganon lang po. Kukunin niya sa amin. Anak, isinanla ng sariling ama. Ganda ng usapan namin, sabi ko balikan ko. Kailan ka ulit bumalik? 10 taon po. Kung talagang gusto mo mabawi anak mo, mag-aabang ka doon buong araw. Itinakas sa kanyang ina. Inanap ko sila na wala na ako ng pag-asa. At ngayon, nasa harapan mo si Sandra. Sasama na ba siya sa tunay niyang mga magulang? Gusto kanyang bawiin. Wala kang puso. Sila na yung tunay kong mga magulang. Face to face, 10:30 a.m.